Tara at gumawa tayo ng pagkakakitaan gamit ang Canva. Sa pamamagitan ng mga free coloring arts sa Canva ay pwede na tayong gumawa ng coloring book for kids. Parang ganito. Dito muna tayo sa Canva. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gumawa ng simpleng coloring book. Pwede mong gamitin yung mga free elements dito sa Canva. Marami silang free arts na pwede mong gamitin dito. Una ay pumili muna tayo or gumawa muna tayo ng format natin. Select natin yung Create Design at i-type natin ng worksheet. Tapos piliin natin itong pahalang or landscape. Actually, bahala na kayo kung anong format ang gusto mo sa coloring book mo. Kung anong size ng bond paper ang gusto mong gamitin at kung anong style ang gusto mong gawin sa libro mo. Just make it simple. Next is magdagdag tayo ng kahit 4 na pages or 5. Depende na sa'yo kung ilang pages ang gusto mo. Tapos magsimula na tayong maghanap ng mga object na makukulayan dito sa element. Dito tayo sa search bar, tapos kunwari is gusto natin ng birds. So i-type natin ang coloring birds, select mo ang graphics, tapos hanap ka lang ng mga walang marka ng pro, yung mga may crown na ganyan, no? Yan. Ito walang marka ng pro. Ayan, andyan na siya. Tapos kung mapapansin nyo, nag-expand doon mismo sa baba nung pinindot kong ibon. Sabi niya dito is see all. Pindutin natin yung see all na yan kasi minsan marami pa siyang ipapakitang mga option dyan na free lang din. Tapos kung gusto mo pang maglagay ng additional activity, pwede nating lagyan dito ng kunwari name. Punta ka lang dito sa text tapos mag-add ka na ng text box. Tapos dito naman sa kabila is date. Ayan. Tapos kung magpiprint ka pala, be aware na lang po sa pagprint. Yung unang page na ipiprint mo is, di ba dapat blanco yung first front na bubungad pag binuklat mo na yung book. Sa pangalawang paper na ipiprint mo, dapat back-to-back na yon para walang naiiwang blanco sa gitna ng mga pages. So, maging aware na lang sa pagprint para hindi masayang yung papel nyo. Tapos, merong nabibili sa Shopee na malalaking stapler na naro-rotate na parang design talaga siya sa mga libro or notebook. Sa sizing naman ng papel, I would suggest ang A3 size, 29 by 42 cm yan. Malaki-laki tong size na to, so pag tiniklop mo siya, malaki-laki din yung outcome ng pages niya. Sa usapang printing, etong brother printer ko is kaya niyang mag-print ng A3 size. Hindi ko lang sure sa ibang printer, pero kung gusto niyong i-check yung sa inyo, try niyo tong gawin. So halimbawa, magpiprint tayo ng nagawa nating mga coloring. Piliin mo yung tamang printer, tapos scroll down mo dito sa may More Settings. Dito sa Basic tab, nandito yung paper size option. Click mo lang yung drop-down button na yan sa tabi niya. Magpapakita na dyan yung mga available na paper size na kayang i-print ng printer mo. Ngayon, kung willing ka namang maglabas ng pera para sa business mo, okay yon. Kapag dadalhin mo siya sa online ang business mo, maganda ang boost na marketing strategy. Sa technique na to is mas marami kang mararating na tao or potential customer yung ina-advertise mong produkto. So, oo, paid advertisement ang ibig sabihin ng boosting. Magbabayad ka ng pera para ikalat ni Meta ang product mo sa mga taong posibleng interesado. Tapos ang tips ko sa inyo, kapag gagawin nyo ang boosting, ikaw dapat ang mag-set ng mga goal mo. Huwag mo lang bastang pipindutin yung boost post now. Ayusin mo muna yung mga tatargetin mong audience, like anong mga edad or category. Halimbawa, parents ba yan, mga ganon. Yung goal, yung budget at duration ng ads mo para specific at may idea yung system kung ano yung gusto mong targetin. Ito ang mga paraan ng pagbebenta sa mga ginawa mong coloring pads or books. Number 1, sa mga e-commerce store tulad nila Shopee, Lazada, TikTok, Facebook Marketplace at Carousel. Number 2, ibenta ang soft copy. Yun yung mga dinownload mo mismo na galing sa Canva na mga printable books. So, ilagay mo na rin sa Facebook ads mo na available din ang coloring books mo through soft copies in downloadable files, ganon. Number 3, face-to-face selling. Like sa school ng anak mo, ikwento mo sa mga co-parents mo doon na meron kang binebentang coloring stuff or by simply posting sa sarili mong Facebook. Yung mga friends mo doon ay potential buyer mo pa rin sila. Hanggang dito na lang muna ang video natin. Kung may tanong, ilagay lang sa comment.